the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Oh yes, oh God, we acknowledge no other name except the name that is above every name, na kung saan iyong sinabi lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila magsasabi, si Jesus ay Panginoon. And Father, we are so grateful for the power of the blood of the Lamb. Yes, even as your word says that we overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Thank you, Lord God, for such a wonderful day. Thank you, Lord, that even as your people are gathered, your presence is here, your blessing among your people is here. And Lord, we are not just your people, we are your sons, we are your daughters, we are your children, redeemed and covered by the blood. So Lord, we thank you, even as we continue to welcome the ministry of your Holy Spirit. And I ask, O Lord God, na anuman ang pangangailangan na meron ang bawat anak nyo, kayo nga po ang siyang patuloy na kumatagpo, for you are a good, loving, and caring Father. So we thank you for this wonderful day. We just ask, let your presence embrace each and every one, na patuloy na maunawaan ng bawat isa that you will never leave us nor forsake us, anuman ang mga pangyari at kaganapan sa mundong ito. We just thank you, even as your word says, that do not let your hearts be troubled. Trust, as you trust in God, trust also in me. That's what you have said in your word, and we take it, yes, into our hearts. We believe it. At aming patuloy na inaangkin at patuloy na tatayuan, na sa gitna ng mga pangyari at kaganapan sa mundong ito, we will say that we are more than conquerors, for we are your people, and we will declare that truly the best is yet to come. So we thank you, we honor you, even as we welcome your presence, we welcome the gifts of the Spirit, we welcome your Holy Spirit to minister and to meet every person's need. Maraming salamat. Maging sa mga mahal sa buhay ng bawat isa sa amin, you have said in your word that when we believe in the Lord Jesus Christ, we and our household will be saved. So Lord, thank you for today. Bless your people, even as we bless your name. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Come on, before you're seated, welcome one another with the love of God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Welcome, and it is our prayer that truly the Lord will bless each and every one. At isang bagay na dapat nating matutunan palagi bilang mga mananampalataya, ang Diyos ho ay hindi nagbabago. Anuman ang mga sitwasyon na ating kaharapin, anuman ang mga pangyari at kaganapan, huwag pong magpapanik. Okay? Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord shall remain forever. Isang bagay na dapat nating matutunan, kung ikaw ay iningatan ng Diyos nung panahon ng COVID at ikaw ay nakalampas sa COVID at ngayon nandyan na naman ang kinakaharap na kung saan naroon yung mga pagtaas ng fuel products na apektado
mga bilihin and lalo na sa mga susunod, hanggat hindi natatapos yung digmaan na yan, actually it's not just a military war, it is an economic war na ang naisin ay itaas ang presyo ng mga bilihin. Well, the thing is, don't worry. Kasi sa salita ng Panginoon na kung ating pag-aaralan, ating titingnan, darating yung panahon na yung isang araw na sweldo ng isang tao ay magiging katumbas ng 1 kilong bigas. So if that will happen in the coming years o darating yung panahon na yon, well, as people of God, you have to understand na bilang mga anak ng Diyos, ito ho yung panahon na hindi dapat magpanik at hindi dapat maging katulad ng ating kapaligiran na nag-aalala, kundi ito yung panahon na dapat higit kang nananalangin at higit na iyong binibigkas kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Because 2026 has something to do with what is coming out of our mouth. Kanya, bilang mga anak ng Diyos, well, I praise God for the blood of the Lamb that was shed at the cross dahil hindi pwedeng baguhin kung ano ang ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. Selyado ng dugo ng Panginoong Hesus. Okay? And you are bought with that blood. Tinubos ka sa pamamagitan ng dugong yon na sa harapan ng Diyos, ginawa kanyang malinis. Ginawa kanyang anak. Ginawa kanya na mahalaga sa kanya at hindi ka lamang you see, most people, we always look at ourselves that we are just sinners. No, you are not just a sinner if you have believed and you have received Jesus as Lord and Savior. Ginawa kang anak ng Diyos at bilang anak, meron siyang layunin para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi itinakda ng Diyos na kapag lumubog ang mundo ay kasama kang lulubog. No way! Just look at Noah. Bago dumating yung dilubyo, ano ang ginawa ng Panginoon? Binigyan niya ng instruction si Noah. Anong dapat gawin ni Noah? That's why I believe as well sa buhay natin bilang mga mananampalataya that God will always speak unto us through the Holy Spirit. Huwag kang tumingin doon lang. Tumingin ka sa loob. Sino ba ang naroon sa iyo? Sino ang nakatira sa iyo? Sino ang tinanggap mo sa buhay? Walang iba kundi ang Panginoon. And the Spirit of God is living on the inside of us nang sinasabi roon that we are now the temple of the Holy Spirit. So God is with you. Kaya nga tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan eh. That's why we believe in Christmas. We believe in the Emmanuel ng kahulugan nun, God with us. Maaring yung iba ayaw nilang tanggapin na merong Kapaskuhan, pero tayo, we believe. And now, parating ng Semana Santa, a remembrance of what the Lord has done at the cross of Calvary na hindi pwedeng baguhin. Okay? Hindi pwedeng i-rewind. Hindi pwedeng sabihin ni Satanas, kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan para hindi siya ipako sa krus. Dahil nung ipako siya sa krus, binago ang lahat ng bagay. At tayo ay hindi na nanatiling makasalanan. Yes, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero hindi yun ang batayan na tayo ay makasalanan. We all have our own weaknesses. We still struggle in this flesh as long as nandito tayo sa katawan na to. Hanggat hindi napapalitan ang katawan na to, hanggat hindi nagiging immortal yan, we will always struggle with our flesh. But always remember, the very thing, bakit tayo naging banal? Because, sino nakatira sa atin? Who made us holy? The Holy Spirit. Hindi ka pwedeng maging tahanan ng banal na spirito na hindi ka niya lilinisin. And slowly but surely, the Lord will teach us how to walk properly. Parang mga bata yan. Natuturuan paano lumakad ng tuwid. Kaya, praise the Lord. And I would just first and foremost say thank you. Thank you for your prayers. 3 linggo akong wala. Kaming wala, no?
So kaya, buti na lang hindi ako inabutan ng visitor slip. And well, praise God. Doon sa mga biyahe na pinuntahan namin, you see, wherever we go, we are witnessing and we are being reminded, eto yung ginawa ng Diyos at yung ginawa ng Diyos sa bawat isa ay kinakailangang i-share and to encourage one another. Lalo na kapag nakikita natin yung ganitong pangyayari. And I was so blessed yesterday, hindi lamang kahapon, kundi sa iba't ibang lugar na aming pinuntahan. But nung kahapon na we're in, we came across a very young man at the age of 43 na isang kabataan na naging milyonaryo bilang isang mananampalataya na dating ang trabaho lang ay naglilinis. Imagine, tagalinis lang. And eventually, nagtayo siya ng ilang floor yun, Brother Jankel? 5? 5 floors ng isang building. And we were on the 4th floor. And then, itinuro kami after ng session, ng seminar, dinala kami sa 2nd floor. Sabi, oh, wow, ang galing naman ng office nito. Nakita namin kung gaano kaganda. At ang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isa ring kabataan sa aming kalagitnaan o sa aming mga tao that you will use them to build also such a building and say, to God be the glory. Amen. So 43 years old. Pero yung dinaanan niya, 15 years old. Okay? Or rather 15 years na dinaanan niya o lahat ng pinagdaanan niya na we're in, masasabi mo na parang imposible, parang hindi mo akalain na pwedeng ganun na mangyari. And you see, if we will be going back to what the Lord has done for us, balikan ho natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. We need to put into remembrance what God has given us. Dahil hindi natin makikita, hindi natin maunawaan ano ang gustong gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan kapag hindi natin binalikan. Dahil during all these conferences na 3 linggo na kami ay wala, and wherever we are being reminded by God na ang sinasabi sa akin, see, yung ginawa ko doon sa kongregasyon, yung ginawa ko kay Brother Joel, kay Brother Archie, kina Sternemer, kina Jankel, kina Jonathan, yung ginawa ko na kapag tiningnan mo sa iyong sariling mata at inisip yung kanilang katayuan, yung kanilang kalagayan, sabi niya, that is just the reason na ipinakita ko para ipangaral mo, para sabihin mo sa kanila na ang gusto kong gawin sa lahat ng aking anak ay paunlarin sila upang sila ay maging kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Diyos sa huling kapanahonan. So, sabi ko, Lord, dahil wherever we go, ang sabi niyo, ang ganda, ang galing naman ang ginawa ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Ang ipinapaalala sa akin ay kung bakit ginawa ng Panginoon yon, gusto niyang gawin sa lahat dahil merong gagampanan, merong gagawin sa ating kapanahonan na kung saan ang sasabihin natin, yes Lord, here I am, send me. Okay? So that's why as people of God, I just want to bring unto you the word of the Lord na kung saan tayo bilang mga mananampalataya, kapag tiningnan ho natin, ginawa tayong mga anak at ang naisin ng Panginoon, ikaw at ako ay maunawaan ano yung layunin niya sa ating huling kapanahunan. Okay? At sabi ko nga na ang gusto kong makita is magkaroon ng financial freedom ang bawat isa na hindi mo iintindihin yung pananalapi, kundi ang iintindihin mo, ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit ka pinagpala? Okay? So, lahat tayo gusto nating umunlad. Walang magulang dito na nung isilang yung anak niya, ang sinasabi niya, etong anak na to ay gusto ko maging mayaman to, umunlad to. Etong isang anak na to, gusto ko maging mahirap siya. Meron ba magulang na ganun inisip?
O ang inisip ng bawat magulang, yung bawat anak niya umunlad. Di ba? Walang magulang na magsasakripisyo, mangingibang bansa o magtatrabaho at lahat ay gagawin para sa kapakanan ng anak. I believe lahat ng magulang ang inisip ang kapakanan ng anak. Pero naroon sa anak, lahat ba ng anak pare-parehas ang buhay? Bakit? Bakit? Lahat naman binigyan ng pagkakataon para mag-aral eh. Lahat naman binigyan ng pagkakataon na sila ay kasangkapanin ng Diyos. Or rather, walang magulang na nagsabi, okay ka na mag-aral, para ikaw yung magiging kawawa sa inyong lahat na magkakapatid. Okay? Kung paano na ang Diyos, nung ilabas niya ang mga tao ng Israelita, isa lang ang gusto niyang sabihin sa kanila, na tumingin sila sa Diyos. Marami sa atin, ang problema natin, saan tayo nakatingin, saan nakatuon ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Okay? Sa Diyos ba na lumalang at lumikha sa atin? Sa Diyos ba na tumawag sa atin? Sa Diyos ba na ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Na ang sabi roon, kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, how much more the things that we need in this world? In Romans 8:32, ang sabi roon, ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Upang ikaw at ako, tayo ngayon ay maging mga anak ng Diyos, and at the same time, ang sabi niya roon, He who did not withhold or spare even His own Son, but gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all other things? Kaya nga yung Matthew 6:33, ang sabi ron, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But the thing is, we are seeking all these things bago ang Panginoon. Bago yung kaparaanan ng Diyos. Bago yung ano ang idea ng Diyos o ano ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Kasi meron tayong nakita na isang uri ng hanapbuhay o pagkakakitaan na nag-click sa isang tao. Ngayon, ang gagawin natin, gagayahin natin. Okay? Bago pumutok ang flood control, meron akong sa nakita. Halos sa mga probinsyang napuntahan ko, lahat gustong maging mga engineer. At saan ang target? Saan gusto magtrabaho? TPWH. Pumutok ang flood control. Okay? So that's why as people of God, ang sabi niya roon, seek the kingdom of God above all else. Seek ye first. Okay? So ang sabi niya, if we learn to seek God first or put God first in our lives, eto, yung mga bagay-bagay na hinahanap, idaragdag sa atin. Kung sa lumang tipan, maganda ang plano ng Diyos, sa palagay kaya ninyo sa bagong tipan, ay pangit ang plano ng Diyos? Kasi marami ang gusto nila, hindi baling mahirap ako sa buhay na to, sa langit naman, yayaman ako. Praise the Lord. Hindi mo kailangan sa langit ang kayamanan. Dahil lahat ng bagay, hindi ka magkukulang, hindi ka mamumroblema. Saan mo kailangan ang kayamanan? So, hindi yung kayamanan ang focus natin. Ang focus natin ay papaano uunlad at yayaman ang buhay ng bawat isa sa atin. Pangunahin na focus ay walang iba, kumusta ang iyong relasyon sa Diyos. You see, one of the things na dapat nating balikan, and we need to remind ourselves, okay? How many of you here don't like to become prosperous and rich? Gaano karami sa inyo gustong manatiling mahirap? Taas ang kamay. Tanong mo ang katabi mo, gusto mo manatiling mahirap? Di ba?
Go with me, Deuteronomy chapter 15 and verse 4. Kung eto ibinigay ng Diyos sa mga tao sa lumang kasunduan, then how much more today sa bagong kasunduan? Okay? Oy, King James na tayo ha. Save. Oy, alam niyo ang save? Di ba doon sa mga cellphone ninyo, merong tinatawag doon na save? Ha? Alam ng bagong kabataan yan eh. Ha? Hindi ho save more. Okay? So ang sabi roon, save when there shall be no poor among you. Yan kasi English na 1611. Bigyan nyo nga tayo na mas modernong NLT tayo. Come on. Go to NLT kung ayaw nyo ng NIV. So sa NLT, ang sabi niya roon, there should be no poor among you, for the Lord your God will greatly bless you in the land He is giving you as a special possession. There should be no poor among you. Why? Because the Lord is your blesser. Ang dapat nating makita, ang Panginoon ang siyang tagapagpala sa atin, kaya ang buhay natin, hindi ka mananatiling mahirap. Last Sunday, praise the Lord, we have in the house ang aking, Anong pagpapakilala sa aking mother of faith? So, sabi ko, may kakompetensya na si Mary, tinanong lang kasi ako ni Kuya Alan. Sabi niya, Yam, nanood ka ba ng live ngayon? Sabi ko, paano ko manonood? Nangangaral ako dito sa Cebu. Sabi niya, pinakilala si ate, Mother of God, instead na Mother of Faith. Sabi ko, lang yon, nataranta lang yon. Okay? Hindi sila sanay. Okay? So, you see, ang gusto niya sabihin, Mother of Faith, pero ang lumabas sa kanya, Mother of God. So, you have to understand the very thing na, you know what, ang isang bagay na sinabi niya sa akin, alam niya, papunta na siya na finish line. At kung bakit siya binalik ng Diyos, para makita niya ano yung sinimulan niya noon. At doon niya nakita ang katapatan ng Diyos na ang gawaing iniwan niya ay hindi na natili na kung ano yung sitwasyon at uri nung iniwan. Why? Because God is alive. It's not about people, it's not about the work of people, but rather it's the work of God. So yung sinimulan ng Diyos sa buhay natin, gagawin niyang ganap. Hindi ka inilabas ng Diyos sa kadiliman na ang buhay mo ay mananatiling madilim. Dahil ang naisin ng Panginoon, ikaw ay maging ilaw, ikaw ay maging asin, ikaw ay maging liwanag ng iyong kapaligiran. Okay? So that's why, the thing is, ang sabi niya roon, why? What will make the difference? Because the Lord your God, it's Him. It's about Jesus. It's about the Father na ibinigay niya bilang bayad ng ating kasalanan, bilang bayad, kabayaran ng lahat ng uri ng sumpa na kasama ang kahirapan doon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. And our Father, ano man ang kamalian natin, hindi nakatingin ang Ama sa kamalian natin. Ang tinitingnan ng Ama, ano ang binayaran ng anak sa krus ng Kalbaryo, na siyang dapat na mag-transform, siyang dapat na bumago ng buhay ng bawat isa sa atin. So that's why, bago sila pumasok ng lupang pangako, ang sinasabi ng Panginoon, eto yung plano ko para sa inyo. Eto yung blueprint ng buhay nyo. Walang mananatiling mahirap sa inyo. Pero nasa kanila ang choice.
Hindi pwedeng ipagpilitan ng Diyos na, ito gusto ko para sa'yo. Yung anak nga natin, mga anak natin, kahit anong sabihin mo sa kanila, hindi ho natin sila mapipilit na gawin ang gusto natin. They need to be willing and obedient. Iyon ang sabi ni Isaiah. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. So you can be obedient, but you are not willing. Kaya nga ang sinasabi ng salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. So it comes from your heart. It comes from a decision. Now, I want to bring you to your favorite verse. Dahil alam ko, paborito ng karamihan, memory verse to ng karamihan. Go with me in Proverbs chapter 3 and starting in verse 5. And I want you to join me in the TPT. So, meron tayong TPT. Nabili natin kanina, di ba? Okay. So, maliwanag. Kapag hindi TPT ang binabasa mo, ang sinasabi ron, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He will He will direct your path straight. He will make your path straight. Now, I want this. In the TPT, ang sabi niya, trust in the Lord completely. So it means spirit, soul, and body. Okay? Buong pagkatao natin, do we really trust the Lord? God's way? Your way? The world's way? Kaya nga yung maawit ng my way. Ang nangyari, binabaril, di ba? Di ba? Lahat ng umawit, kuya, di ba alam mo yon? Ha? Napabalita lahat? Yung umaawit ng mga my way, binabaril. So, ang sabi niya rito, trust in the Lord. Now, with this economic situation na kinakaharap natin ngayon, nasaan ang trust mo? Are you going to trust the Lord or are you going to panic? Lalo na kapag sa mga susunod na linggo, makita mo yung presyo ng gasolina o ng krudo ay mag-100 na. Magbi-mission pa ba tayo o huwag na? Hoy! Mag-mission kayo, sabi niya ba, oh? See? Gamitin na namin mga sakyan nyo, no? So, ang sabi niya roon, trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. How many of us, we all have our own opinions? May sariling opinion yung bawat isa. Yung katabi mo, may sariling opinion. Eto, nasan si Faith? Nawala si Faith? Halika, Faith. Halika. Okay? Tawagin natin yung kanyang mother. Halika. Halika rito, Faith. Mother of Faith. Oh, tayo ka. Si Mother of Faith. Okay. Eto, mother and daughter. Nagkakasundo ba? Dapat si Rain, Pastor. Nagkakasundo ba mag-inang to palagi? Kumapagsabi niya. O may sarili silang mga opinion? Ha? Depende sa topic. Depende. Nagkakasundo kayo? Hindi. Depende. Si Angel. Sino kasundo mo palagi, si Angel? Medyo si Angel. Medyo. Parehas kami ugali, mabait. Parehas na ugali. Hindi agree, see? Hindi agree na parehas kayo. Wala ka daw spaghetti. Si Rain. Nasaan si Rain? Nawala. Alam mo na, Pastor. Okay. O si Faith. Nagkakasundo ba kayo palagi? O may kanya-kanyang opinion sa bawat bagay? Come here.
Lalo na to. pag inutusan to ng nanay niya, Dito talaga tayo nag-challenge. eto, pag sinabihan ng nanay niya, ano yan? Huwag kakain sa kwarto. Andun lang Okay. ang plato namin. Pag nakaipit yung buhok niya, sabihin ko, Rin, ang ganito nakaipit buhok mo, tatanggalin. So, okay. Pero, halimbawa, magkakaiba sila ng opinion. Nakangahulugan ba na hindi sila mag-iina? So, kahit magkaiba ang opinion nila, mag-ina pa rin sila, di ba? Most of the time, we tend to focus on the minor things rather than on the major things. Yun ang problema sa maraming mananampalataya. Ang hinahanap natin, yung mga maliliit na bagay na pagkakaiba kaysa ano yung bumubuo. Okay? So, sila. Thank you. Hindi lahat ng bagay nagkakasundo sila. Maraming salamat, Mother of Faith. Maraming salamat, Faith. Father of Rain. See? I just want to say, thank you very much sa inyong pag-aasikaso sa aking Mother of Faith. Actually, lola ninyo kung tutuusin. Okay? Lola sa pananampalataya. Okay? Actually, siyang ina ng aking pananampalataya because way back in 1983 hanggang 1985, pabalik-balik yan sa Baguio. Okay? Yung mga taon na yon, halos 3 taon yon eh. 83, 84, 85, palaging nasa Baguio. Pero nung sumama na ako sa Manila, hindi na siya bumalik ng Baguio. At ang sabi ko, bakit? Ang sabi ng Panginoon, kuhain kita. So nung sumama ako, sabi ko, ano susunod? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ang sabi lang, kuhain kita. Ngayon, nandito ka na, hindi ko na rin alam kung ano susunod. Kaya dumating yung point na nung magsimula tayo ng gawain dito, nung inilay hands niya at ipinagpray ako, itinalaga para sa gawain ng Panginoon. And I can remember doon sa phase 2, sabi nga niya, bilang ko pa kung ilan yung mga tao noon eh. Mga around 20 pa lang yung tao. Nung i-commission niya ako as a pastor during those times. At ngayon, pagbalik niya, ang sabi niya, I know, sabi niya. Gusto ko lang makita at patunayan gaano katotoo na ngayon, as I am nearing to the finish line, ang sabi niya roon, ang nakita ko yung badge na ang katapatan ng Diyos, yung sinimulan ng Diyos, anuman ang sitwasyon natin. Well, during those times, ang gawain natin, kanya-kanyang dala ng upuan noon sa karsada. Wala tayong sariling building, walang sariling upuan. Kalye lang, eskinita lang. A-attend ang tao, dala-dala nila, upuan nila. So, praise God, pasalamat kayo ngayon. Hindi tayo nagbibit-bit ng upuan natin papunta rito. Di ba? Pero noon, ganun yun. May sarili silang payong. Para pag umulan o whatsoever, naalala ko pa nga noon eh, nung umulan eh, nagdekorasyon yung mga young people, yung mga color crepe paper, lahat, yung 2 lang ang damit ko noon, na panglinggo. Ano ang crepe paper? Oh. O kahit sabihin natin, papel di hapon. Alam niyo papel di hapon? Alam nila hapon. Hapon. Japan. So, hindi nila alam. Wala na ngayon. Hindi nila alam yan. Iba ang lengguwahe nila ngayon, iba ang lengguwahe natin noon. Kaya nga, halimbawa, si Pastora Linda, iba ang lengguwahe nung panahon niya. Iba ang lengguwahe ngayon. Ako nga, hindi ko nga maintindihan ngayon eh. O kita nyo, naka-aircon tayo. Pero, ilan sa yung apo ko kanina, kaya ako natatawa. Kaya sabi ko kay
Jerisa, picturean mo nga kami dahil nakataas yung isang kamay niya, yung isa nakahawak sa... May fan siya. So sabi ko, ibang klase mag-worship ang mga bata ngayon. Diba? Nakataas ang kamay, tapos, kami noon, tagaktak ang mga pawis namin. Sabi ko, ibang klase. So, nagbabago ang panahon. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. So, magbago man ang mga presyo ng bilihin, ang Diyos hindi nagbabago. That's why we need to learn to build up our relationship with God. We need to learn to put our trust in the Lord. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Okay? Because that's why, ang sabi niya roon, with all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Gaano karami sa atin gumagawa ng decision? Pag natapos na decision, saka natin sasabihin, Lord, gabayan mo ako, patnubayan mo ako dito sa gagawin kong to. Paano ka gagabayan? Paano ka papatnubayan? Ikaw ang nagsabi. So, ikaw ang gumawa. Hindi mo muna tinanong, Lord, ito ba yung direction ko? You see, there is one thing in my life na kapag alam mo yung boundary na inilagay sa iyo ng Diyos, ultimo pag-iingat at lahat ng proteksyon na kailangan mo, lahat ng kaligtasan na kailangan mo, nandoon ang Panginoon. I came across one thing in my life na alam ko yung boundary, pero dahil nga sa kagustuhan natin na meron tayong sariling gusto 2004, nung tanggapin ko ang invitation going to Hong Kong, hindi masama na pumunta ng Hong Kong, hindi masama ng mga ibang bansa. Pero alam ko yon na may usapan kami ng Panginoon na kapag ang paa ko tumuntong na sa Luzon, Visayas at Mindanao, saka ako pupunta ng ibang bansa. Ang natutuntungan ko pa lang, Luzon at Visayas. So wala pa ang Mindanao. So, 2004, I was invited in Hong Kong and I said yes. Nakapasok ang kaaway sa buhay ko. Kaya, nagkaroon ako ng hindi ma-diagnose na karamdaman. Now it was only in 2006, dito, when the Lord said, you will not die, but you will live to tell what the Lord has done. Pero yung 2004, 2005, 2006, hanggat hindi dumarating yung salita ng Panginoon, I was struggling. Kasi gusto ko pang mabuhay Sabi ko, Lord, ayoko pa ng face-to-face. LDR muna. Ha? LDR mo na. Long distance relationship ba? Langit at lupa Oh, sino sa inyo gustong pumunta ng langit? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo gusto nating pumunta ng langit. Pero wag naman ngayon. Okay? So, yan, tumatawa na kayo. Brother Jankel, effective na. Tumatawa na sila. Kasi kahit saan kami pumunta tawa sila ng tawa Okay? Pero dito, seryoso kasi. So, ang sabi roon, and He will lead you in every decision you make. Kaya nga nung 2006, nung marinig ko ang tinig ng Panginoon, and afterwards, nung naroon ako, July of 2006, nung naroon ako sa CDO, sabi ko kaninang umaga, CDO, nasa CDO ako, ang nasa isip ng mga bata, hotdog. CDO na hotdog. Ang sinasabi kong CDO, airport, Cagayan de Oro, airport. Nung paglapag ko doon, narinig ko ang tinig ng Panginoon nang sabi niya, okay, mula ngayon, pwede ka nang mangibang bansa. So, 2007, July of 2007, so 1 year after that encounter,
Korea na kami. And from there, to other nations. So, and naka-recover ako. So you see, we need the Lord to lead us in every decision. Okay? So, in the next verse, eto, ang problema is, ang sabi niya rito, become intimate with Him and whatever you do, and He will lead you wherever you go. Intimacy. How is your relationship with God? Gaano kayo ka-intimate sa Panginoon? Sige, tawagin natin si mother at si father. Hali kayo, mother and father ni faith. Okay? So, mother of faith and father of faith. Ito tanong ko. Kasi, hindi ko natatanungin si John Kel at si Diane dahil sila dito ka naman. Huwag ka na matakot. Para kitang-kita sa ano. Okay. Gaano kayo kadalas mag-holding hands? Palagi. Kahit tulog. Uy, galing. Narinig niyo yan? Di ba? Ha? Mamaya tatanungin kita. Bakit kayo naka-holding hands palagi? Para hindi gumastos. Di ba? Dati-rati, pag mag-boyfriend at mag-girlfriend, grabe yung kapit ng kamay, di ba? Siya, pastor. Siya. Tapos, baka makawala eh. Sa gandang lalaki ba naman eh. Malakas lang dati. Eto, pag nagiging mag-asawa na kasi, yung intimacy nawawala. Pero kapag mag-boyfriend at mag-girlfriend, grabe yan, makikita mo yan kung magkahawak ng kamay. Marami nga akong nahuhuli sa ano eh. Minsan, akala nila dahil nakatint yung mga kabataan. Sino na huli mo, pastor? Hindi ko nasasabihin. Baka magalit ang magulang sa kanila. Okay? So, di ba? Oh, pero pag mag-asawa na, hindi na wala na. Pero ito, believe ako dahil hanggang pagtulog. Di ba? So, thank you. Thank you. Kita nyo, oh? Kinikilig yung mga kabataan sa inyo. Ha? So, you see, kapag naging mag-asawa na nawawala na yung intimacy. So that's why, ang sabi niya rito, become intimate with Him. So, dapat habang lalong tumatagal bilang mga mananampalataya, ay lalo tayong nagiging close sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Amen? The more that we need to learn to read the Bible, hindi yung paggising mo, ang uunahin natin ay yung ating cellphone, ang uunahin, o pati pagtulog, bago matulog, cellphone muna. Pag naalimpungatan, cellphone, dahil tumunog ang cellphone, well, I believe it's high time to give priority to the Word of God. Amen. At kung kayo ay walang Biblia, magpalista kayo mamaya. Okay? Kasi bibigyan namin kayo ng Biblia. English nga lang. Ha? Dati, sabi ko, bumili kayo sarili niyong Biblia. Pero ngayon, dahil may kapatiran tayo na nung isang araw ay nasa Bureau of Customs at naglilinis ng bodega dahil maraming bagay ang i-dispose. Nakita niya na kasama sa itatapon at susunugin ay walang iba kundi mga Biblia. Kaya nung makita, imbis na yung bibili kami ng Biblia, ngayon hindi na. Mamimigay na kami. Kasi 15 boxes o kahon yung susunugin. Yung bawat kahon, 24 na Biblia ang nakalagay sa bawat kahon. So imagine, sabi namin, wow, praise the Lord.
Okay? So kahapon, kinuha na. So, and that's why, kung gusto niyo na English, well, syempre, mas maganda naman. Huwag naman puro Tagalog. Tagalog na nga tayo, Tagalog pa rin. Ha? Kukuha ng tagabasa. Okay? So, I believe, become intimate with the Lord. Okay? So, ang sabi niya roon, in the next verse, don't think for a moment that you know it all. Tingnan mo katabi mo. Siya ba ay si know it all? Ha? Gaano karaming Kristiyano, gaano karaming tao, all-knowing. Alam lahat. Hindi mo makausap ng maayos dahil alam lahat. May sinasabi ka, alam ko na yan. Kaya mitawag kami sa mga taong yon, know it all. Okay, so don't think for a moment that you know it all. For wisdom comes when you adore Him with undivided attention and avoid everything that's wrong. So, undivided devotion. Gaano ka kadeboto? Kailangan maging deboto tayo sa Diyos. Yes, we need to become devoted. Or else, sa iba mapupunta yung devotion natin. Okay? So, ang sabi ron, for wisdom. So, God will give you wisdom. So, ano ba ang meron kapag ikaw ay binigyan ng karunungan ng Diyos? Well, magiging marunong ka, magiging maalam ka sa buhay. At aalis ka doon sa kalagayan na magi-struggle ka palagi sa buhay. Malalaman mo paano umunlad sa buhay. Malalaman mo paano magbigay ng kaluguran sa Diyos. Dahil sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26, ito'y tumutukoy ng dalawang uri ng tao. Na wherein, kailangan matuto tayong mamili. Ang sabi niya roon, come on, show me Ecclesiastes 2:26. Wala sa TPT yon. So show me the NIV. So ang sabi niya rito, as people of God, okay? So ang sabi niya sa NLT, God gives, okay, NIV. So to the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless, a chasing after the wind. So makikita natin, walang saysay ang buhay kung wala ang Diyos. Kung wala yung karunungan, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami ang pera mo, kung hindi ka maligaya at hindi ka kontento sa buhay, baliwala yan. Okay? At ang magiging job description mo na lang is mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon, afterwards, kanino mo ibibigay? Okay? Ito isang bagay na nakita ko. Nung naroon kami sa Israel, doon sa Sea of Galilee, lahat ng uri ng buhay o lahat ng isda nabubuhay sa Sea of Galilee. Pero merong isang dagat, ang tinatawag na Dead Sea, lahat walang nabubuhay. Pag natalsikan ng tubig yung mata mo, mabubulag ka. Ganon katindi yung tubig doon, yung tubig alat niya. At gusto mo lumangoy doon? Di ka makakalangoy, lulutang ka lang. Pwedeng maglakad doon. Lulutang ka eh. So, pero ingatan mo yung mata mo. So, walang nabubuhay sa dagat na yon. Pero sa Sea of Galilee, lahat ng isda nabubuhay. Bakit? Isa lang naman yung pinanggagalingan ng tubig. Yung Sea of Galilee, meron siyang outlet papunta ng Jordan River. Yung Dead Sea, wala. Kaya patay. See, one thing that God wants us is for you and for me to become a channel of blessing to others. Bakit ka paunlarin ng Diyos?
Because you will do something in this life. Merong ibinigay na assignment ang Diyos sa'yo. Okay? So, that's why I believe na isang bagay na dapat maunawaan natin, sa buhay na to, ang pagiging katiwala, unang-una, ang i-develop natin, relasyon natin sa Diyos. Pagkatapos ng relasyon natin sa Diyos, makikita mo, lahat ng hinahanap mo susunod sa iyo. Bakit? Kasi meron kang assignment sa Diyos, may ipinapagawa sa iyo ang Diyos. Ngayon, bibigyan ka ng abilidad ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan para malaman mo ano ang mga preparasyon na dapat mong gawin para maihanda sa iyong gagawin o para sa katuparan ng inihanda ng Diyos sa buhay mo. You see? You can go to the Word of God and you can read. Lalo na nung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Maraming tao o kanya ang mga alagad niya during those times nung ipako sa krus ang Panginoon. Lahat sila wala. Bakit? Dahil pag nahuli sila, ikukulong sila. Dahil ang mga ipinapako sa krus, mga isinumpang nilalang. At ang turing sa kanila, mga kriminal. Kaya kapag ipinako, pagkatapos na sila'y mamatay, itatapon lang yan o kaya susunugin sila. Pero sino naglakas loob na pumunta sa pinaka makapangyarihang tao nung panahon na yon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, at ang sabi, ibigay mo sa akin ang katawan ng Panginoon. Give me the body of Christ. At ang sabi niya roon, kumbaga, may assignment sa buhay. Sino mag-aakala na ipaghahanda niya o yung kayamanan niya ginamit para ipaghanda ang isang libingan para sa Panginoon? And then, dumating si Nicodemus. Kasama rin si Nicodemus na dati-rati, mga takot sila. Ayaw nilang makilala na sila ay naniniwala kay Jesus. Dala-dala niya 75 pounds ng mga mamahaling pabango para ipahid sa katawan ng Panginoon bago ilagay sa libingan. Sa panahon natin ngayon, maraming tao hinahanap libreng libing. You see, one thing that we understand is body. Ngayon, sino ang katawan ng Panginoon? Sino ang katawan niya ngayon? Tayo. We are the body of Christ. And now, here comes this person at ang sabi roon, give me the body. Or etong gagawin ko para sa katawan ng Panginoon. So yung pinuntahan namin kahapon, well, I was just, sabi ko, Lord, 43 years old, pero nakapagpatayo ng 5 story ng building at ngayon ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na 43 years old, naging milyonaryo. At nagpatotoo rin ako, sabi ko kami, 27 years old, yung unang naging milyonaryo namin. Ay, marami na akong fans ngayon. Dati hindi tumatawa. Oh. You see, people of God, paano kung kayo bigyan ni Lord, kaya nga ang panalangin ko, bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon. Bigyan kayo ng wisdom and God will give you ano ang dapat gawin para magsiunlad ang buhay ng bawat isa sa atin na kung halimbawa, what will take you 15 years or 20 years or 40 years bago ka umunlad ay gawin ng Panginoon even in a short period. Kaya sabi ko, Lord, yung ginawa mo ay patunay lang, kaya mong gawin kahit sino rito. Kung unahin ka lang namin. Kasi imagine, sino mag-aakala na ang isang negosyante ay ibibigay ang isang buong negosyo sa isang tao?
And who would ever imagine na even until now, meron tayong 22 years old na nung mag-tithe siya sa church natin sa Santa Rosa, nag-tithe ng 10,000, ipinatawag ni Pastor June at ang sabi, saan nanggaling ang pera mo? Kasi kaduda-duda kung nag-tithe siya ng 10,000, kayo, kung meron kayong, magta-tithe ba kayo 10,000? Ha? O ang gusto niyo i-tithe lang, 500. Ha? O 100. Mamili kayo. Tanong mo katabi mo, hanggang saan, pagdating sa pag-iikapo, ang kaya mong ibigay? Ibig sabihin noon, hanggang doon lang yung level mo. Kung 100, hindi ka makakaalis sa 100. Kung 200, iyon ang level mo. Okay? Kaya nung mag-tithe yung kabataan na yon, 22 years old, alam niyo, sabi ko, Lord, meron ka talagang sinasabi sa amin. Meron kang gustong iparating at muli ay ipaalala sa amin. Kasi, naging kampante na lang tayo na, sige, yung testimony yun kay Brother Joel lang, kay Sister Eder, o yung testimony yun kina Sister Nemer, yung testimony yun kina Brother Archie, kina Brother Jankel, kina Brother Jonathan. Parang ganun lang yung nagiging natin Okay? Rather than to say, Lord, if you can do it to their lives, Lord, ipinapakita mo lang na ang gusto mong gawin ay ganun sa buhay ng bawat isa sa amin. Okay? But the thing is, what do you like? Hindi naman kayo pipilitin ni Lord. Okay? So, let's go to the next verse. Hindi sa Ecclesiastes, sa Proverbs. So, eto ang pwedeng mangyari. When God gives you, when you put God first in your life, ano ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos? Bakit tayo napunta sa Romans? Proverbs chapter 3. Okay? So, ang sinabi niya, eto ngayon ang mangyari. When you learn to put God first, then you will find the healing refreshment your body and spirit long for. Gaano karami sa atin gustong-gustong magpahinga, pero hindi makapagpahinga. Dahil, o kaya, kahit na nagpapahinga, gustong-gusto magpahinga ng katawan. Pero hindi makapagpahinga. Bakit? Kailangan magtrabaho Okay? May dahilan. Bakit gumigising na maaga? Ano yung patalastas ng kape? Para kanino ka gumigising? Para kanino ka bumabangon? Well, you see. Why? Ha? Para sa Herodos. See? Sa atin, there is something that we are longing for. Pero ang sabi ng Lord, ang gusto niya, masumpungan natin yung totoong kapahingahan. Bakit ho? Kasi ang pagpapala ng Diyos, eto, Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow unto it. Or the blessing of the Lord, it will make you rich. Hindi lang ho pera ang pinag-uusapan dyan. Buong pagkatao natin, buong bahagi ng buhay natin. Dahil aanhin mo ang pera kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Ikaw pa rin ang pinakamahirap kahit na trilyon pa ang pera mo. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, still, impyerno pa rin ang punta mo. So, useless pa rin. Okay? You see? What we need is not just money. Even if you have money, you cannot buy your life. Only God can give you life. Only God can do a miracle for you. Nakita namin nung isang linggo habang wala kami, sabi ko, Lord, ano kaya ang nasa damdamin ng mga leaders, young leaders, na nakita nila na bumagsak si Brother Danny, and afterwards, nandito sila ongoing ang praise and worship, and
yun, afterwards, itinakbo na. Ang nasa isip nga namin nun, nako, matatagalan sa ospital to. Pero kinagabihan, merong bagong kasapi ng social media natin, ng FCT. Merong kagad ebidensya. May coverage kagad. Sabi ko, natalo ang ABS-CBN at Channel 7 o kaya mga TV networks. May report kagad. Nakita namin nasa bahay. Gumagano si Brother Danny. Kagad. Tapos, then nabalitaan namin, sabi nila, wala na, paralyzed na si Brother Danny. Sabi ko, pero nung linggo nakita namin, may picture pa. Sabi ko, kasama si Pastora Linda. So, you see, kapag wala ang Panginoon, at kahit may pera ka, hanggang saan? May kilala kami. They want the miracles. And you see, gaano karaming tao na kahit, sabi nga nila, kahit gumastos ng milyon, kahit magkano pa yan, basta mabuhay lang. Ang buhay, ang may hawak, ang Diyos. Amen? So, healing comes from the Lord. Now, if you will go with me, okay, in the next verse ng Proverbs, so kung babalikan po natin, Proverbs chapter 3, so ang sabi roon, in verse 9, glorify God with all your wealth, honoring Him with your first fruits, with every increase that comes to you. Then verse 10, then every dimension of your life, every dimension, will overflow with blessings from an uncontainable source of inner joy. You see, God desires to bless every aspect of our lives. Amen. Oh, pastor, ayaw ko ng pera. Ay, di, kung ayaw mo, ibigay mo sa amin. Maraming tayong paggagamitan eh. Alam po ba ninyo ngayon, kumbaga we are now reproducing also trucks. Dahil meron tayong mga kapatiran na ngayon, masigasig mamigay ng trucks, yung ginagawa namin noon. Kumbaga, magpo-produce ka ng isang rim. Magkano lahat yan? Yung ink, everything. It takes money. Hindi naman pwedeng punta ka sa isang printing shop, sabi, i-print mo nga, sabi nila, bayad. You see? God wants us blessed. God wants you prosperous. God wants every person to be blessed so we can be a blessing to the world. Amen. Dahil meron tayong gagampanan. And it is my prayer that truly the Lord will bless you. Amen. Would you turn to your neighbor, tell them, you're a blessing. Amen. Hallelujah. At eto, let's go to our giving today. Etong pinakaayaw ng karamihan ayaw nila yung verse 9 Actually, yung verse 9, it has something to do with our giving. Okay? Actually, it speaks about partnership with God. Every time we do something, every time we give unto the Lord, every time we give our tithes, we give our offerings, we are in partnership with God. Now, I want you to go with me Philippians chapter 4, verse 15, and show me the Amplified Classic. Okay? Sa Amplified Classic, eto ho, yung sinasabi. And you Philippians yourselves well know that in the early days of the gospel ministry, when I left Macedonia, no church or assembly entered into partnership with me and opened up a debit and credit account in giving and receiving except you only. Yung account na tinutukoy dyan, sa ibang translation, heavenly account. Kung dito sa daigdig, meron tayong mga earthly account, meron tayong savings account, checking account, then sa kalangitan, meron tayong heavenly account. It's a debit and credit account. Ano ang gamit ng debit? Yung debit, doon mo inilalagay yung cash mo, kaya kapag gumamit ka ng debit, actually, yung mga deposits mo yon. Credit is utang.
Okay? So, ang sabi roon, partnership. Eto, go with me in the book of Leviticus. Sa aklat ng Leviticus, bakit tayo pinalaya ng Diyos? Go with me, Leviticus chapter 26, starting with verse 9. And let's look at NIV or NLT. Okay? O NIV. So, ang sabi niya roon, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. How many of us know that God is a covenant-keeping God? Not only the old covenant, but rather He has given us the new covenant through Jesus Christ at the cross. Now, in verse 10, nung mga nagdaang panahon, ipinapangaral natin to palagi. That God will open up doors of opportunity for you, and God will bless your life so that when you are preparing for harvest, na kung saan, if you can believe God to bless the work of your hands, and you will have a harvest, then God will open up new way for you. Okay, sabi niya roon, you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. How many of you would like to see something like that? Kasi paano ka bibigyan ng Diyos ng panibago kung walang mapaglalagyan? Making rooms or make a room for God to bring new things. Ang sabi niya ron, pagpapalain ka ng lubusan para yung ani mo ngayon, okay, ay wala kang sapat na ini-enjoy mo pa lang yung ani mo last year, ngayon, eto na naman ang panibagong ani at wala kang paglalagyan, kailangang alisin. You have to remove the old things in order for the new things to come. Making room for the new. For the new move of God, we need. Kaya, maging sa style ng praise and worship, maraming mababago. For God to move in a new way, we need to discard the old ways. And praise God, Kel is coming up with a devotional book, and I'm still reviewing it, Making Room for the New. At nung makita ko to, I was reminded, sabi ko, wow, make room for the new. At yung inaawit natin, we will make room for you. See, ang sabi niya rito, in the next verse, I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you, or ang sinasabi niya, I will live with you. Verse 12, okay? I will walk among you and be your God, and you will be my people. Verse 13, I am the Lord your God who brought you out of Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with heads held high. Yung kasabihan na Pilipino, taas noo kahit kanino, na dumating tayo doon sa kalagayan na hindi na tayo mahihiya na kapag, ay, born again ka ba? Bakit ang hirap ng buhay nyo? Darating tayo doon sa kalagayan na hindi na tayo mahihiya, kundi ang sasabihin natin, kami ay pinagpala ng Diyos. That's why you have first to start to look at yourself that you're a child of God and you are blessed of the Lord. Amen? Amen. And stop comparing yourself with others. And feel good about yourselves. Amen. Come on, ngitian mo nga sarili mo. Ha? Paano mong ngingiti ang sarili mo? Magsalamin ka siyempre. Okay? So, let's prepare for our giving.